Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, idinahilan ni Mang Justo na nagluto ng igado. Pero nahalata ni Rima ang mga buto at taba ng lechon. Pero mabilis na nakaisip si Mang Julio. Kaya nang lumabas na maningil sana sa mga pautang, ay tamang-tama na lumabas din si Aling Tudyang at sinabi na kung hindi makabayad sa utang niya, papasok na lang siyang katulong. Ipinaayos ni Mang Justo ang kanyang motor. Pero nung dumating ang kanyang anak, sinabi na bumili na lang siya ng bagong motor dahil marami naman siyang pira. Gabi na nang makawi si Pipita sa bahay ng amo niya. At sinabi ni Tandang Justo na mali ang ibig sabihin ng pagdating ni Pipita na katulong nila. Dahil nagkataon na may na-hold up na sasakyan. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, ano ba to? Ang daming tuyong dahon na nahulog sa gilid ng kalsada at sa harap ng bahay ng mga amo ko. At medyo mahangin kagabi kaya nahulog lahat ng mga ito. Magandang umaga sa'yo, Iha. Ay. Ang sipag mo naman. Magandang umaga rin po sa inyo, tiya. Ngaling tudyang na lang ka mo. Ay, palangiti ka, Iha. Pipita po ang pangalan ko. At ako po ang bagong katulong ni na Madam Rema at Sir Justo. Alam mo, Pipita, may pinasok ang mga magnanakaw na bahay na nagpapautang dyan sa Hilaga kagabi. Ang masama, ang kwarto ng bagong katulong ang pinasok nila. Ang takot niya. Kaya nagpaalam na daw kanina. Kanon ba, Aling Tunya? Mabuti kung walang masamang nangyari sa katulong. Nakasigaw daw. Kaya nagising ang mga kasama niya sa bahay at mga kapitbahay. Ay, at sa takot ng katulong nila, nagpaalam ora mismo. Pipita. Ay, Ay, sabi ko na nga. Si Justo yon. Kung ikaw, Pipita, sa iyo mangyari yon, hindi ka ba natatakot? Sino yung kausap mo, Pipita? ay si Aling Tudyang, sir.
Tama, si Husto yun. Ay, sige, iwan na kita. Baka makita ka na nakikipag-usap. Kaya ako na lang ang aalis para hindi ka na nila paalisin. Ay, Ano ba yun? Ako ang kinausap niya. Tapos, ako ang may kasalanan. Ito na po ang kape ninyo, Sir Justo. Ay, maraming salamat, Pipita. Mabuti na lang at may katulong kami. May magtitimpla ng kape ko at may magbibigay ng medyas ko. Ako raw ang magpipigay ng medyas niya. Hindi pa yata senior. Matandang ito ah. Senior na kaya ito? Ikaw, Pipita, Oh? magtimpla ka na ng kape mo. Ay, sige lang po, sir. Mamaya lang po ako magkakape. Kung gusto ninyong kumain na, may kanin na po, nakaluto na. Magkakain na ako. Mabuti na lang. Tama ang sabi ko. Mas mabuti kung may katulong kami. May narinig po ako na ganyan na nagsasalita, sir. Alam ko na tinawag ako ng Husto, imbes na Husto ang tawag sana. Ay, oo nga pala. May narinig akong kausap mo kanina. Ay, si Aling Tudya nga yun, sir. At ibinabalita na may pinasok daw na bahay dyan. Bahay daw ng nagpapautang at tinakot daw ang katulong. Kaya nagpaalam agad yung katulong. Ang sarap naman ng pag-inom ng kape na bumaba hanggang tiyan, kulas. Akala ko, hindi kita madatnan dito sa bahay mo, Kamotaw. Kung ganitong oras sana, ay naroon ka na sa garden. Malamig pa ang umaga kasi. Kaya kahit mamaya pa tayong pupunta doon, kasama natin si Angkwan sa garden. Darating kaya si Angkwan dito? Ay, makikita na lang tayo doon sa garden bago may tatanong ka ulit. Magtimpla ka muna ng kape mo. Parang nahulaan mo Kamoto, kung ano ang iniisip ko. Wala akong may balita tungkol kay Pipita. Dahil hindi pa kami nakapag-uusap. Ano pang sasabihin mo? Si Angkwan na lang ang pagtanungan ko. Bakit mo dinadamay yung taong wala rito? Baka nagkita na sila ni Aling Tunang Ha? at may nakuha na pakikinabangan. umagang-umaga. Nakalumba ba kayo, Papsi? Ano bang problema ninyo? Baka matakot si Pipita sa inyo. Bakit naman matatakot? Hindi naman ako nakakatakot napatunayan na yan ng salamin. Si Papsi talaga. Unang araw pa lang ni Pipita, pero bininyagan na agad ng matandang yawn. Parang hindi ko maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Hindi ko sigurado kung dapat na makipag-usap siya, Rema. Akalain mo kung ano ang ginawa ng matandang yawn? Ibinalita kay Pipita, may pinasok daw kagabi na bahay na nagpapautang at tinakot ang katulong nila kaya nagpaalam agad. Sumalakay na naman ang mga magnanakaw. Pinaparinggan ako ng matandang yawn Ang gusto niya, takutin niya si Pipita. Mapagpiro si Papsi. Pero mabilis na mag-isip ng paraan. Baka totoo naman na may pinasok kagabi. At hindi nahuhuli si Aling Tudyang sa mga balita.
Kaya nakalimutan ni Papsi. Napilitin ako na bigyan ko siya ng pambili ng motor. At dahil sa pagkainis niya. Pero hindi pa lumalabas. Ang dami pa kayang pera ni Papsi. Madam! Oh, si Pipita. Pumasok ka na, Pipita. Hindi nakasarado ang pinto. Uunahin ko sanang linisan ang kwarto ninyo, madam. Bumalik si Sir Justo sa kwarto niya. Natulog ulit. Ngayon lang bumalik na natulog. Ay, may dinadamdam kaya? Ha? Anong dinadamdam? Wala yun, Pipita. Kalimutan mo na. Sige na nga. Linisin mong mabuti ang kwarto ko. Nakikita mo naman, maraming kalat dahil hindi ko maharap na ayusin ang kwarto ko. Ganyan talaga. Dahil busy kayo sa inyong opisina. Sige. Baka matraffic na naman ako. Pambihira. Anong ibig sabihin yon? Parang panaginip. Pumunta raw ako na naningil sa mga nangungupahan at nang singilin ko ay mga may malalaki ang katawan at may mga baril. Umaga pa lang ay para na akong napapangungot. Maalala ko na naman ang matandang todyang na yon. Si Rema kaya. Ay, Pipita! Sir! Kapatapos ko lang naglinis sa kwarto ni madam. Isusunod ka na pa ang kwarto niya. Nakalabas na ba ang maganda kong anak? Baka nakarating na doon sa opisina nila, Ay bakit hindi mo ako ginising? Nakakaya naman pong gisingin ko kayo. May surbo ko kayo, sir. Hindi ikaw ang sinasabi ko. Si Rema. Ay, Alam niya na wala akong sasakyan. Ay wala ba siyang iniwan na pera sa'yo? wala po naman, sir. Kahit bukas na lang daw mamalingke. Dahil marami akong gagawin sa araw na to. Marami pa namang laman ng ref. Yung ibibili ko ng motor ang sinasabi ko. Hindi bale. Tawagan ko na lang siya mamaya. Ang nakaala ko, magkasamang lumabas si Rema at si Justo. Tamang-tama sana. Napupunta ako sa bahay nila. Ay, ano bang matandang yun? Parahin niya kahit kotse. Sasakyan ng punerarya ang huminto sa harap niya. Nakakatawa siya. Nahinak ko. Baka malaglag pang pustiso ko. Marami siyang pera. Pero sasayangin niyang ibabayad niya sa taksi. Kumusta na kaya si Ama at ang matandang tagapangasiwa kamutaw? Mula nang bumalik dito, bakit hindi ko pa sila nakita? Ay, lumilipad yata ang isipan mo, Kulas. Di mo narinig ang ikininto ni Angkwans kanina. Nang nadaanan daw sila doon sa tindahan, nakausap si matandang tudyang. Sino sa kanila? Ano ang sinasabi mo na sino sa kanila? Oo, Nicolas! Yan na sa parting yan ang dapat mong diligan. Oh, ganun. Ang ibig kong sabihin, kung sino sa kanila ang sumama kay Aling Tunang. Baka may naamoy na naman siya. Ikaw naman. Yan agad ang nasa isipan mo.
Baka may mahalaga lang na pinag-uusapan nila, ikaw naman. Akala ko, nakalimutan na ni Papsi. Alam ko na kung ano ang sasabihin ko. Hello? Ay, ikaw naman, Rema. Nakalimutan mong mag-iwan ng ibibili ko ng motor na pinag-usapan natin kagabi. Hindi ninyo pinaalala nung mag-usap tayo kanina, Papsi. At marami kayong pera, di ba? May nagkataon nga na pinautang ko. Ano ka ba? Marami kayong pautang at hindi pa ninyo nasingil. Huwag mo nang ipaalala yung pautang na yan. Dahil ang utang ni Tojang ay naaalala ko. Talagang galit kayo sa kanya. Ano? Puntahan ba kita dyan sa opisina at kunin ko ang pera? Pupunta pa ako na maglabas sa bangko, Papsi. Mamaya pa ako makakalabas. Sige, kung ganoon, magkita na lang tayo sa harap ng bangko sa araw na ito. Mabuti at hindi pa ako nakasakay. May nakalimutan akong sabihin kay Pipita. Maglibre ka naman ng tanghalian. Ano ba naman si Papsi? Pwede naman siyang kumain doon sa bahay. Ay, balas naman ang araw na ito. Ang dami kong nakalimutan. Sana naningil na lang ako ngayon. May kumuha pa doon sa nagsingilan ko. Aba, sir, hindi ko ba naisarado ang gate? Oo nga pala. Ngayon ko lang napansin. Papagalitan sana kita pero marami akong nakalimutan at ibinilin sa'yo. Ano po yan, sir? Kung makita mo na naman ang Tojang na yon, sabihin mo sa kanya na magbayad na ng utang niya. Sa'yo na lang niya ibigay ang bayad niya. Ay, nakakahiya naman kung nakatayo lang tayo na nag-uusap dito sa gate, Aling Tujang. Kaya pinapasok ko kayo at magmerienda pa tayo. Tamang-tamang pagtimpla mo ng Diyos, Pipita. Mainit ang panahon. Hindi man lang bumagyaw. Ah? Bakit? Gusto nyo may bagyaw, Aling Tujang? Ay, ang sarap talaga. Hindi naman uulan kung walang darating na bagyaw. Mali naman yung sinasabi ninyo, Aling Tujang. Baka maging totoo na may bagyaw. Ay, huwag naman sana. Dahil barong-barong lang naman ang bahay ko. Ay, oo nga pala, Pipita. Naikwento mo ba sa amo mo ang ibinalita ko kaninang umaga? Ay, opo, Aling Tujang. Ikinuwento ko sa kanila, pero tinanong ni Sir Rostock kung sino ang narinig niyang kausap ko sa labas. At ano ang sinabi niya? Di sinabi ko na kayo. Ano yun? Nagalit ba? Hindi ko alam. Pero kung makita ko raw kayo, singilin ko daw ang utang niyo. Ano? Ay, may pupuntahan pala ako, Pipita. Nakalimutan ko na. Ay, sige po, Aling Tujang. Para maituloy ko ang aking paglalaba. Lukong matandang yun ah. Tamang hinala ko. Pero, bakit naman siya magagalit sa akin? At totoo naman na may pinasok na bahay na nagpapautang. Kung hindi totoo ang ibinalita ko, hindi na rin natuloy na umalis ang katulong nila. Napasingil niya ako kay Pipita. Kaya nagpaalam ako ng di oras. Pero may naisip akong paraan.
Tama ang sinabi ko. Nagagaya ko ang pagsasalita ng Tojang na yon. At naalala ko na naman ang utang niya na 1,000. Para 1,000 lang. Kumain na kayo, Papsi. Hindi yung puro utang ang iniisip ninyo. Anong oras ka ba babalik sa opisina ninyo? Pagkatapos ng pananghalian natin, ay babalik na ako. Kaya na ang bala sa bibilhin ninyong motor. Pero mag-ingat kayo. At malaking halagang hawak ninyo. Baka mahuldap pa kayo. Ha? Ay, may naalala na naman ako. Oo nga pala. Utang ninyo sa akin yan, Papsi. Ha? Kailangan na bayaran ninyo ako para may maisweldo ako kay Pipita. Ang akala ko, malaki naman ang sweldo ni Pipita. Busog na ako, Papsi. Paanong hindi ka mabubusog? Inom ka ng inom ng tubig. Hintayin mo ako at ihatid kita para di na problema ang pamasahe ko. Akala ko sumama ka kay Nana Tunang at kasama niyang bata. Ang akala ko ay kung saan sila pupunta, Kamuto. Kinausap lang pala nila si Aling Tunang, ang mga bata na nagbuhat ng lupa. Sana tumulong ka naman. Ang balita ko umuwi kanina yung apo niya na nag-aral sa Maynila. Ha? Dalaga ba? Ha? Alam mo kung ano ang nagpahina sa akin, Kamuto. Dalagang sabi nila at babae nga, pero yung apo niya na nagtapos sa elementarya. Naloko ka rin Kamuto. Bata pala. Ang bilis mo kasing maniwala . Sige na, tawagin mo na si Angkwan at Ampyong at maghapunan na tayo doon sa bahay ni Pipita. Talagang gwapo itong motor ko . Mas lalo na naman akong gwapo at mahihiya ang mga sisingilin ko na hindi nagbabayad. Pero sandali. Hindi naman yata narinig ni Pipita ang pagbusina ko. Maliit kasi ang busina nito. Pero pwede naman napalitan ko na parang busina ng dump truck. Gusto ang sabi ko. At ikaw nga. Ha? Tojang? Hindi pwede ito. Bibiruin na naman ang pangalan ko. Hindi ba, Gusto? Ang gwapo ng motor mo kailangan na may blowout yan para magtagal. Kailangan ng libre na makakain. Ang kapal naman ng mukha ng matandang ito. Ay nako, walang hiya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng 1 linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.